Dear Daddy Pops, tawagin mo na akong Gary. Isinina ako sa isang kilalang lungsod sa Bohol kung saan ang Chocolate Hills ang pinakasikat na tanawin. At doon din nagsimula ang una kong pagtingin. Grade 6 ako noon nang una ko humanga kay Cindy. Second year high school na siya, mas matanda, mas mature, mas reachable sa mata ng iba, pero never sa puso ko. Tahimik ko lang siyang tinitingnan tuwing dumadaan siya sa koridor. Sinasabayan ang bilis ng tibok ng dibdib kapag napapangiti siya. Pero gaya ng karamihang batang pagtingin, natabunan ng buhay ang mga susunod na kabanata. Graduation, lumipad siya patungong Cebu para mag-college. At ako, nananatili sa Tagbilaran, nag-aaral ng mabuti, nagtapos ng banking and finance. At kalaunan, lumuwas din sa Cebu para maghanap ng kinabukasan. Swinerte ako, nakapasok sa isang kilalang bangko. Maganda ang trabaho, maayos ang buhay, at oo, sabi nila, gwapo raw ako. Pero kahit gaano kaganda ang buhay ko, hindi ko alam, may kulang pala. Dumating si Lore, mabait, maalaga, maganda, at marunong magmahal. Natuto akong umiti ulit. Natuto akong maniwalang mayroon talagang taong dumarating sa tamang panahon. Handa na sana ako, Daddy Pops. Handang magmahal ng panghabang buhay. Pero minsan, nagpunta kami sa isang cafe sa IT Park. May babaeng pumasok. Pamilyar ang lakad, pamilyar ang mata, pamilyar ang ngiting matagal nang iniwan sa memorya ko. Si Cindy. Ang Cindy na pagkabata ko, ang Cindy na hindi ko inamin kailanman, at ang Cindy na best friend pala ni Lori. Para akong nabingi sa tibok ng puso ko, umikot ulo ko, umigting ang mga alaala na matagal ko nang nilibing. At doon nagsimula ang sakit, ang pagkalito, ang hindi ko masabi kung pagmamahal ba o kaya sakit ng what if. Daddy Pops, nagbago ang lahat ng gabing yun. Naging mabigat ang mundong dati kay gaan. At ngayon, naguguluhan ako. Paano ko harapin ang pag-ibig na ang tagal kong tinago? Sa maling panahon na naman dumating. Lori loves me and I care for her deeply. Pero bakit parang may pintong bumukas na dati kong isinara? Paano ko pipiliin ang tama kung ang puso ko pilit bumabalik sa nakaraan? Sana tulungan mo ako, Gary. Gary, may mga kwento talagang dumarating hindi para guluhin tayo, kundi para ipaalala kung sino tayo ngayon. Una sa lahat, hindi kasalanan ang maramdaman mong kumislot ulit ang puso mo nang makita mo si Cindy. Hindi kasalanan ang maalala ang batang mong sarili, yung batang minsang humanga sa kanya mula sa malayo. Normal yan, Gary. Natural sa tao ang maalala ang unang spark, ang unang kilig, ang unang hindi nasabi. Pero Gary, iba ang nakaraan sa kasalukuyan. Si Cindy ay simbolo ng what if. Si Lori naman, siya ang sagot na ibinibigay ng panahon. Siya ang pinili ng tadhana na makapiling mo ngayon.
Hindi mo kailangan mag-guilty sa nararamdaman mo. Pero kailangan mong maging tapat sa ngayon. Sa taong kasama mo, sa taong nagmamahal sa'yo hindi bilang alaala, kundi bilang totoong tao. At Gary, ito ang dapat mong tandaan. Ang totoong pag-ibig, hindi sinusukat sa tagal ng pagkakakilala. Sinusukat yan sa kagustuhan yung lumaban para sa isa't isa. Kung si Cindy ay dumating para alalahanin kang minsan kang umibig, si Lori naman ay dumating para iparamdam na kaya mong mahalin ng totoo. Kaya Gary, tanungin mo ang puso mo. Mas iniiyakan ko ba ang nakaraan o natatakot na akong magpatuloy sa ngayon? Dahil minsan, hindi lahat ng bumabalik ay para piliin. Yung iba, para tapusin na ang kwento na matagal nang hindi nasara. At kung para kay Cindy ka, bumabalik sana siya sa iyo noon pa. Pero ang dumating ay si Lori. Gary, sa dulo ng lahat, ang pipiliin mo hindi lang kung sino ang mahal mo, kundi kung sino ang pipiliin mong mahalin sa araw-araw. At doon mo malalaman ang tunay mong tahanan. Sana nagustuhan mo ang payo ko. Ito po si Daddy Pops. Ang kwento mo, Gary.